Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. ₱802 milyong halaga ng iligal na droga na recover ng mga otoridad sa baybayin ng Bataan. Top 1 Regional Level High Value Individual arestado sa buy-bust operation sa Davao City. High-value drug personality arestado sa buy-bust sa Ubay. 1.1 milyong halaga ng shabu nasabat. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Inaresto ng mga otoridad ang isa sa top 7 most wanted sa lungsod ng Urdaneta City, Pangasinan, na may kasong qualified rape through sexual assault, matapos ang matagumpay na operasyon ng pulisya sa nasabing lungsod. Yan ang balitang tinutukan ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Arestado ng mga tauhan ng Urdaneta City Police Station ang isang tricycle driver sa kasong qualified rape through sexual assault sa Barangay Kasantaan, Urdaneta City. Kinilala ang suspect na si alias Elmer, 41 taong gulang, may asawa at residente ng sabing barangay. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape through sexual assault ang Article 266-A, Paragraph 2, kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code na inamyendahan ng RA 8353 na may criminal case number U-31193 na may piyansang nagkakahalaga ng 200,000 piso na pinirmahan ni Honorable Edwin Bautista Maynigo, Presiding Judge ng Family Court, 1st Judicial Region, Branch 16, Urdaneta City, Pangasinan, noong Agosto 6 taong kasalukuyan. Dinala ang naarestong suspect sa Urdaneta District Hospital para sa medikal na pagsusuri bago ipasok sa estasyon ng pulis para sa wastong disposisyon. Patuloy ang paalala ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga wanted na personalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. Inaresto ng pulisya ang 2 street-level drug personalities sa operasyon kung saan nakumpiska ang mahigit 300,000 halaga ng hinihinalang shabu. Patrol Woman Jesly Sabado sa report. Arestado ng mga operatiba ang 2 street-level individual
sa isinagawang bypass operation sa Barangay Paway Atok, Benguet nito lamang Agosto 14, 2025. Pinangunahan ng magkasanib na pwersa ng Atok Municipal Police Station, Benguet Police Provincial Office, Regional Police Drug Enforcement Unit CAR at Philippine Drug Enforcement Agency CAR ang operasyon. Kasabay ng pag-aresto ay ang pagkakumpiska ng tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 340,000 pesos. Bukod sa droga, nakumpiska rin ang iba pang ebidensya, kabilang ang bypass money, bodle money, isang smartphone, ilang personal na gamit, at pera sa iba't ibang dominasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA CAR ang mga naarestong suspek at nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at angkop na disposisyon. Mula dito sa Region Cordillera, akong yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samsam ng mga otoridad ang mahigit 800 milyong pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga na nakasako sa dalampasigan sa baybayin ng Bataan na itinuturing na isa sa pinakamalaking pagkakarecover sa rehiyon ngayong taon. Nakibalita dyan si Patrolwoman Lixen Reyes Sawiran. Mahigit 802 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang narecover ng Bataan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director, sa baybayin ng Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Batay sa ulat ng mga otoridad, natagpuan ang 6 na sako na naglalaman ng kabuuang 118 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 802,400,000 pesos. Ayon kay Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, nakatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen ang kapulisan hinggil sa kahinahinalang mga sako sa dalampasigan. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Mariveles Municipal Police Station at iba pang operatiba at isinagawa ang masusing inspeksyon at dokumentasyon ng ebidensya. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng nasabing ilegal na droga at kung sino ang mga posibleng sangkot. Itinuturing ang pagkakasamsam na ito bilang isa sa pinakamalaking drug haul sa rehiyon ngayong taon. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Sawiran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sawiran. Naaresto ang 3 sospek sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Binangonan, Rizal, kung saan narecover ang illegal na droga at iba pang ebidensya laban sa mga sangkot. Patrolwoman Priscil May Urbano sa balita. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Binangonan Municipal Police Station ang 3 katao kabilang ang 2 high-value individuals at isang street-level individual sa magkahiwalay na operasyon laban sa iligal na droga. Unang isinagawa ang operasyon sa Barangay Darangan kung saan nadakip sina alias Kim at alias Mala, kapwa 24 taong gulang at kabilang sa listahan ng high-value individual. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska mula sa mga sospek ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ibinenta sa isang pusher buyer kapalit ng 500 peso mark money. Sa masusing pagkapkap, na-recover pa ang 3 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu, pera, cellphone, motorsiklo at iba pang ebidensya. Tinatayang nasa 35.30 gramo ang kabuuang timbang ng nakuhang droga na may halagang 240,040 pesos. Samantala, ikinasa naman ang isa pang buy-bust operation sa Barangay Palangoy na nagresulta sa pagka-aresto kay alias Jeff, 50 taong gulang at itinuturing na street-level individual. Nakumpiska mula sa kanya ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 20.50 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 139,400 pesos kasama ang mark money, cellphone at motorsiklo.
Nakahanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa tatlong naarestong individual. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Pisalme T. Orban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Pinaigting ng Virac Municipal Police Station ang kanilang 5-minute response time sa pamamagitan ng isang simulation exercise bilang paghahanda sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente sa komunidad. Patrolwoman Carmela Panganiban, ibalita mo. Nagsagawa ng simulation exercise o SIMEX ang Virac Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Kenneth Deng C. Gutierrez, Chief of Police, bilang bahagi ng pagsasanay upang matiyak ang 5-minute response time sa anumang insidente sa bayan gamit ang 911 at Virac MPS hotline. Dinaluhan ng nasabing aktibidad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng SIMEX na mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng PNP at mga katuwang na ahensya upang masiguro ang mabilis, sistematiko at epektibong pagtugon sa oras ng emergency o sakuna. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, ipinapakita ng PNP Virac ang kanilang buong dedikasyon sa maagap na aksyon at pagbibigay ng mataas na antas ng serbisyo at proteksyon para sa kaligtasan ng bawat mamamayan ng Virac. Ang kaligtasan ng mamamayan ay aming pangunahing misyon. Sa tulong ng ating mga katuwang ng ahensya at komunidad, sisiguraduhin naming walang maiiwang hindi na proprotektahan. Yan ang pahayag ni Police Major Gutierrez. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nakumpiska sa buy-bust operation sa La Paz, Iloilo ang mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga. Patrolwoman Lynette Sablon sa balita. Umabot sa mahigit 300,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isinagawang matagumpay na buy-bust operation sa Zone 2, Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City, dito lamang 13 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Lionel, 53 taong gulang, e-bike driver, at si alias Randy, 49 na taong gulang, construction worker na kapwa residente na nasabing lugar. Ang operasyon na pinangunahan ni Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge ng City Drug Enforcement Unit. Nabili kay alias Lionel ang isang plastic sachet na hinihinalang shabu sa halagang 6,000 pesos bilang buy-bust money. Sa kabuuan, nasamsa mula sa mga suspect ang 13 plastic sachet ng iligal na droga na may kabuang bigat na humigit kumulang 50 gramo at tinatayang may market value na 340,000 pesos. Batay sa investigasyon, napag-alamang dati nakulong si alias Lionel noong 2016 dahil din sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga, ngunit nakalaya noong 2023 matapos mabswelto. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga suspect na nasa kustudiya na ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na pinaigting ng CDEU at Iloilo City Police Office ang kanilang kampanya kontra iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan at katahimikan ng komunidad bilang bahagi ng kanilang pangako sa paglilingkod at proteksyon sa mamamayan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN Correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Nahuli sa isang buy-bust operation sa Ubay ang isang high-value drug personality kung saan na-recover ang 1.1 milyong halaga ng hinihinalang shabu. Ang kabuuan ng report kay Patrolwoman Flora May Asares. Arestado ang isang high-value drug personality matapos mahulihan ng tinatayang 1.1 milyon na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba sa Purok 5, Barangay Fatima, Ubay, Bohol, nitong Agosto 13 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Amelito M. Loria, hepe ng Ubay Municipal Police Station,
Ang suspect na si alias J, 30 anyos, walang trabaho, at residente ng Purok 1B, Poblasyon Ubay. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 170 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,156,000 pesos. Kabilang din sa mga nakuhang ebidensya ang GNT Courier Pouch, Realme na cellphone, Suzuki Smash na motor, at 34,000 na budel money. Ang suspect ay kasulukuyang nasa kustodiya ng Ubay Municipal Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So makausa ang atong Provincial Director masigarbuhon sa inyong kalapusan diha sa Ubay ug sa ubang mga kapulisan sa lalawigan sa Bohol. Ang Bohol PNP walay hunong o walay puas ang atong pagpahigayon og anti-illegal drug operations para mapakgang o maundang na ang hulga sa ginadili nga droga diri sa atong probinsya. Sa mga katawhang bulanon, tabangi mininyo pinagi sa paghatag og impormasyon, pinagi sa pagtudlo sa mga tawo nga nalambigit sa ginadili nga droga. Og i-report dayon sila pinakadol nga estasyon para ato nang mahatagan og aksyon og masikop nato ng mga tawhana. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flora May Asares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Naaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Tagoloan, Misamis Oriental ang mga drug suspect kung saan nakumpiska mula sa kanya ang inihinalang illegal na droga. Patrolwoman Saravem Batomalaki sa kabuuan ng balita. Arestado ang dalawang individual na drug suspects isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Taguluan MPS sa Barangay Sumpong Congon, Taguluan ni Misamis Oriental. Kinilala ni Police Major Renz Marion Serrano, hepe ng Taguluan Municipal Police Station, ang mga suspect na si alias Jason, lalaki, residente ng Libuna, Bukidnon, at alias Jeffrey, lalaki at residente ng Misamis Oriental. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station ay nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete na hinihinalang shabu, isang wallet, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Saravem Batomalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Batomalaki. Naaresto sa Davao City ang top 1 regional level high-value individual sa isang buy-bust operation matapos ang matagal na surveillance at koordinasyon ng iba't ibang unit ng pulisya. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Arestadong isang individual sa patunay kinasang drug buy-bust operation sa Barangay 25C, Davao City. Nito lamang ika-13 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Maynard D. Pascual, hepe ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 ng suspect na si alias Mon. 52 taong gulang, may asawa, na pawang residente ng Barangay 23C Boulevard, Davao City, na tinaguri ang top 1 regional level high-value individual sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Pascual, naresto ang mga suspect sa pagtulungan ng mga personahe ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Davao City Police Office City Intelligence Unit, Santa Ana Police Station, at katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Major Pascual, na-recover mula sa suspect ang 2 pakete ng hinalang shabu na may standard drug price na 1,292,000 pesos, isang keypad phone, isang unit ng motorsiklo at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala,
Ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Sinimula ng implementasyon ng COMELEC gun ban para sa kauna-unahang BARM parliamentary election bilang bahagi ng seguridad at paghahanda para sa ligtas at maayos na halalan. Yan ang ulat ni Patrolwoman Maricris Algabre. Sinimula na ang mahigpit na pagpapatupad ng COMELEC gun ban bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na first BARM parliamentary election sa darating na October 13, 2025 sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Nito lamang 14 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang naturang aktibidad, katuwang ang buong hanay ng kapulisan ng Cotabato City Police Office na pinamumunuan ni Police Colonel Jibin Bongkayaw, Provincial Director ng Cotabato City Police Office at COMELEC Cotabato City Election Officer, Attorney Nabel Motia. Batay sa COMELEC Resolution Number 11149, magsisimula sa August 14, 2025 ang election period at tatagal hanggang October 28, 2025. Kasabay nito, mahigpit ding ipatutupad ang pagbabawal sa pagdadala ng anumang uri ng baril at iba pang nakamamatay na armas. Ating previous election, noong January 12, nag-election nationwide lahat. Nag-checkpoint ng madaling araw. Kaya ganun po ang simula. Ito po, itong nakita niyo po ngayon, nandito yung ating election officer na kasama natin dito na nag-checkpoint. Pero normally, sa PNP po, sa security forces, we start 12 midnight. Nagabi pa po, start na po. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay sa pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghati ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.